Pinagdiriwang kasi natin, pero higit sa lahat na dapat na tayo po ay nagsasaya kasi ipinagdiriwang po natin yung kapanganakan po ng ating pong Panginoong Jesus. And then now, tayo po ngayon, nasa last Sunday na po of the year. Tama po ba? Amen. Ano po, ilang araw na lang. Anong petsa ngayon? Kaya pala sabi natin dyan kanina, petsa di peligro. Sino yung nakasamot lang? Wala sumasagot, ano? So, hindi siya petsa di peligro, ano po? Kasi yung iba, meron naman po sumasahod ng ganitong buwan, ng ganitong petsa, meron din naman po talagang petsa di peligro na po. Peligro na ano po. Pero kahit na gano'n, sabi nga po, breakthrough generosity that abounds. Ibig sabihin, ano po, ang Diyos pa rin po ay hindi po tayo magkukulangin. Kahit minsan, kahit po yung, kumbaga sabi natin, ito na lang talaga. You'll never know, baka mamaya may pagpapala kung ibibigay sa atin po ang ating pong Panginoon. Amen? Ayan po, ano, sasabi nga natin kanina, ilang araw na lang, New Year na. Ilang araw na lang, sasalubong na po tayo sa bagong taon. Ilang araw na lang, 2026 na. Ang bilis ng araw po, ano? Parang nung nakaraang taon lang, sabi mo, 2025 na, ang bilis din talaga ng araw. Ano po ngayon, mag-2026 na, ang bilis pa rin talaga ng araw. Kasi hindi po talaga natin namamalayan. Gawa po lagi po tayong busy, tama po ba? Bilang isang OFW, busy ka sa trabaho. Bilang isang worker ng church, busy ka sa church. Bilang isang anak, ano po, busy ka, kakatewa. Bilang isang asawa, busy ka sa pamilya mo. Ano po, ang dami natin kinabibisihan sa ating pong mga buhay, tama po ba? Kaya halos hindi natin namamalayan yung panahon. Tama po? Pero kahit na gano'n, ano po, sabi nga, New Year. At kapag New Year, ano po yung ina-expect natin na gagawin po natin for the next year? Ano po yung ina-expect natin na mangyayari sa atin for the next year? Mayroon na po ba tayong mga plans and goals? Marami na. So marami tayong to-do list. Ano po? Marami po tayong sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan. Kasi yung year 2025 ko parang, uy, kulang. So kailangan bumawi ako ng year 2026. Tama po ba? So ganun yung nagiging mindset natin. Ano po? So ngayong gabi, ano po? So I have limited time pero susubukan po natin iksiin yung ating katuruan. Kasi yung katuruan po natin ngayong gabi, it is a promise of God to us. Ano po? Yan po yung sinasabi sa atin ng ating pong Panginoon bago man lamang po natin salubungin yung taong 2026. Kasi kailangan ready tayo. Kailangan pag sinalubong po natin yung 2026, kumbaga handa na tayo doon sa ibubuhos na pagpapala sa atin ng ating pong Panginoon. Handa na tayo kung doon sa sinasabi natin na yung year 2025, kulang yung ating answered prayer, baka sa 2026 nag-uumapaw na pagpapala yung ibubuhos mo sa atin. Amen po ba? Amen. Sige po, basahin po natin ang ating pong text verse, Isaiah 43, verse 18 to 19, NIV version. Sabi niya po dito, forget the former things, do not dwell on the past. 19, see, I am doing a new thing, now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Pagiging nga po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating pong Panginoon. So kanina, di ba tinatanong ko sa po kayo kung ano po ba yung plans and goals po natin. Tama po? Alam niyo po ba yung salitang New Year's resolution? Amen. Ginagawa pa rin po ba natin yun ngayon? Kasi yun yung to-do list natin eh. Tama po ba? Kami kasi, high school or elementary, tandang-tanda ko yan eh. Usap-usap kami magkakaklase. Anong pangarap mo next year? Anong gusto mo mangyari next year? Nagkakaroon kami, tapos kopyahan kasi may New Year's resolution daw. Eh ikaw, hindi ka pa, kumbaga parang wala
ate, paano yun? Sa lubong. Hindi mo kakain. Sasabihin mo, extension naman po. January to na lang. Diba? Meron kang sariling, may sariling kang decision, po. Pero sabi ko kasi natin, kapag New Year's resolution, on that day, for decision, goals and plan, dapat nagsimula po yun na yan. Magsisimula din po yung planuhin natin. So kung tipid, pwede naman tumikim, tikim-tikim lang. Pwede na yun, chipin-chipin. Po, pero naman ganun, po, kasi sabi natin this year, wala tayong nabiling bahay at kotse. So next year, bibili tayo. So hindi na siya sa pasok, at hindi rin siya yung laruan. At tuwang-tuwa ko yung maliit na kotse dito hindi naman siya pang single. Lalawahan pa kita, maliit lang. Gusto kong bilhin yun, kasi nakasal ako ng kaibigan ko. Sabi niya, laki-laki mo yung gusto mong sasakyan. Yun talaga yung gusto ko, ang cute kasi. Pero yun yung una mong plano. Tapos pangalawa mong plano, Lord, wala akong naipon ngayon. 2025, wala akong ipon talaga, Lord. Meron sa bank account, 1,000. Sinisave para may pera ako for the whole year, 2026. Yun yung ipon Pero sabi mo, Lord, kailangan next year meron na itong 1 million. Plano. Plans and goals to, ha? Tapos sabi mo pa, Lord, kailangan next year, ma-prioritize ko na yung needs kaysa wants. Kanina, habang nagpe-prepare ako papunta dito sa church, habang nagme-meditate din ako ng ituturo ko, sabi ko, prioritize the needs kaysa wants. Nakita ko yung nakapila ko rito. Sabi ko, Lord, hindi na to wants, hindi na to needs. Puro wants na ito. Sabi ko, parang kailangan ko din talagang magbago. Pinaparinggan ako ng Lord. Kinakausap niya na ako sa kanyang salita. Kasi sumusobra na rin pala talaga ako sa aking relo. Masyado na siyang madami. It's too much. Pwede akong magpalit ng relo kada araw. Pero yun yung mga gusto natin. Marami sa atin. Gusto natin sapatos, iba-iba. Yung everyday, pwede kang magpalit. Uy, sale nga yun. Kasi yun yung gusto natin Pero alam niyo po ba, sabi po ng ating Panginoon, kasi sasalubungin natin yung 2026. Tama? Sabi ng Lord sa Isaiah 43 verse 18, kung gusto daw po natin ng pagbabago sa buhay po natin, ito po yung kailangan natin gawin. Forget the former things, do not dwell on the past. Diba? Forget the former things, do not dwell on the past. Lord, kailangan may ipon ako by the year 2026. Ganito ang gawin mo, uninstall mo lahat ang mga Shopee, Shein mo dyan, makakaipon ka by next year. Tigilan mo pagpunta ng net kasi sale, sanay sa Adidas, sa lahat. Bawas-bawasan natin. Gusto mo mag-put up ng business? Tigil-tigilan na natin, kakashiin natin na. Bawas-bawasan lang. Kasi gusto mo makaipon How can you earn something kung wala tayong gagawin? Tama? Ngayon sabi mo, Lord, kailangan next year, at peace na yung puso ko. Diba? Lord, next year, kailangan masaya na yung puso ko. Sabi ng Lord, forget the forward things. Kailangan maging masaya ang puso ko. Kalimutan mo na din yan. Move on na, girl. Mga bagay na kailangan natin gawin, Move on din. Kasi hindi natin pwedeng dalhin yung year, yung 2025 na mga problema natin into 2026. Kailangan may pagbabago. Sabi mo, kailangan
ano po. Meron po ba, kuya? Ano po? Pasko. So si kuya, nag-birthday ng Pasko. Okay, kuya, come here. Kuya, saglit lang. Huwag ka mag-alala, hindi kita pagsalitain. Kasi akin na lang, representative ni kuya. Ayaw eh. Representative na lang? Ano po? Pero sa reality po ng buhay natin, ayaw, no? You can come here. Ate, ikaw na lang kasi nahihiya si kuya eh. Namumula na. Ay, it's okay. You can come here, ate. Halika. Ate, sa nagpapakain mo natin si ate. So, naririnig niyo ako kahit parang mic. Tama po ba? Ito po yung sinasabi natin. Sige, ate, dito ka. Ito yung example na kailangan natin kapag tayo ay iiwanan natin ng 2025. So, I have here points. Kasi gusto natin ang pagpapala 2026, tama? Ay. So, ate, I'm here one na. What, isa lang? Ayan, hawak ko na siya. Sige, hawakan mo yan. Yan, diba? So, ito yung year 2025 niya. Ito yung year 2025 niya, ate. Ngayon sabi ng Lord, kasi sabi ng Lord, He cannot feel you kapag punong-puno tayo. At sabi nga rin po yan ni Gregory Crawford, God cannot feel you, God cannot feel what is not empty. Tama po ba? Ngayon kasi ang Lord, ang gusto niya sa atin pagpapala. Tama po ba? Ang gusto niya kasi sa atin ibuhos yung pagpapala na walang sukat kalagyan. So yung kamay ni ate puno na. So pag nilagyan ko to, pag mo pinamukha natin para sa lulya pa din. So pag ito, ilalagay ko to isa-isa, dapat may masasalo kasi wala na. So nangyari, wala. So pag binuhos ng Lord, dahil puno na to, wala na masasalo, tama po ba? Meron man pa isa-isa lang. Ngayon, para ang Diyos, magkaroon tayo ng a fresh new start, balik mo sa akin natin. Kailangan i-empty na ito. Ngayon, dalawang kamay natin para ang pagpapala ay bubuhos. Ngayon, pupulutin natin ito. Patulong na lang po. Ngayon, nakayati na. So, ito yung year 2026. Ito yung nag-uumapaw na pagpapala sa buhay po natin. Congratulations, thank you, that is yours. So, yun. Kung gusto mo ng nag-uumapaw na pagpapala, you have to empty yourself. Ano po, hindi po pwedeng dala-dala mo yung lahat sa from 2025 to 2026. Ano po, forget the former things. Nasaktan ka ng 2025. Hayaan mo na. Okay lang yan. May mas better plan pa ang Lord. Nawalan ka ng 2025. There's better pa ang Lord para sa 2026. Amen po ba? Amen. Amen. Ano po? Sige po. Sorry, congratulations and thank you for participating with me. Ano po? Dapat kasi talaga yan January 1. Kasi yun eh. Kaya lang, hindi yun yung niloob ng Lord at kay atin po napunta. Amen po? Amen. Ngayon, sabi kasi natin, yun yung true beginning. Kasi yun yung ating title. That is the true beginning. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, kailangan magsimula ka sa walang-wala. Kung gusto mo ng pagbabago, you have to reset. You have to start to zero. Kailangan magkaroon ka ng pagbabago. Kailangan magkaroon ka ng pagbabagong strategy sa buhay po natin. At ngayon, sabi nga po natin, ang dami natin plano sa buhay. Tama po ba? Kaya lang yung lahat ng plano na iyon, nawala, hindi nangyari. Ngayon, by the year 2026, yung plano mo, isama mo ang Lord. At sigurado ako, ano po, dito magkakaroon ng fresh new start. Amen po? Amen. So, pag-aralan naman natin ngayon, paano ba tayo magkakaroon ng fresh new start? Kasi, wala na eh. Empty ka na. Tama po ba? Sinimulan mo
have a fresh new start. Una-una is to embrace your new season. Embrace the new season of your life. Ano po, marami po sa buhay po kasi natin, ano po, alam niyo yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin kayang yakapin. Tama po ba? Marami po sa atin nangyayari na kapag binigyan tayo, sasabihin mo pa, Lord, hindi ito yung prayer ko. Tama po ba? Eh sabi ng Lord dito, see, I am doing new thing. Ano po ba yung new thing na yan? It is the new season, it is the redirection, and it is the new beginning ng buhay po natin. New beginning according to the purpose of our life. Ano po? Redirection, naaalala ko po, by last year or itong 2025, kahit anong gawin ko, nag-resign ako sa company po namin. Pinasa ko yung resignation ko sa aking boss. So November yan, last week, di ba matandaan yung saktong date. Tapos, hindi tinanggap yung aking resignation. So ako, nag-demand pa rin ako to resign kasi ako'y paalis. Nag-demand pa rin ako to resign, kaya lang, in-HR ako. Resign ka nga, HR ka pa for the first time ng buhay ko. Di ba? Pero tipong, 4 na beses kang kinausap ng boss, ng HR, ng boss, 2 beses ako kinausap ng boss, kasama ang isang interview. 4 na beses ako napunta sa HR, ano po. Hindi ko ma-embrace yung gusto ng company, kasi yung ano doon sa company namin kasi isip ko, puro swangit, ay joke lang. Gusto ko lang magpapagano sa buhay ko, kasi yung ko na doon sa company namin. Reality, kasi 12 years na ako. And that time, wala pa naman yung sinasabi natin na mid-level. Tama po ba? Hindi pa yun sure. Although, andun ako sa process ng sinasabi natin na mag-PPR, pero wala siyang kasiguraduhan. So, I decided na mag-apply abroad. Design ako. 4 na beses nandun ako sa HR. 4 na beses din ako nasa office. Ayun po. Ibig sabihin nun, doing new thing ang Lord sa buhay ko. Hindi ko ma-embrace nung una. Kasi nga, ayaw ko na dito. Ay, hindi sa church siya. Ganon. Kaiba yun. Ano mo, paborito ko ang church. Hindi lang yung aking company. Ano po. Pero sabi ko nga, Lord, hindi ko na sa Taiwan Sawa na ako. Naiikot ko na yata Sabi ko, naiikot ko na ako buong Taiwan. Kaya ako na doon. Ayoko na dito. Sabi ko, gano'n pa rin. Papuntahin mo na ako sa ibang lugar. It's my thoughts. That's my prayer. Kaya sabi ng Lord, hindi nga. Palit pa ako, no? Ay, pagpilitan ako sa Lord, ano po. So, 4 na beses, sabi ko, hindi ko talagang tutuloy. The moment na mag-chat ako, sabi ko, hindi na ako tutuloy. Pumunta ka dito sa office, magpirma ka. Wala man, Lord, sabi ko, hindi ako tutuloy. Magpipirma na naman ako. Tapos, pirma din ako. Wala rin ako magawa Diba? Tapos, next week, bago na naman yung isip ko. And now, may message ako ulit ng coordinator ko. Pirma ka ng ARC mo. Naman. Bakit ganun, Lord? Sabi ko, the moment na gustuhin ko, tawag nito yung i-cancel yung bagong contract na binigay sa akin. Lagi na akong binibigyan ng bagong pagkakataon para magbago ulit yung isip ko. So I never had the chance na humindi. Kasi the moment na lagi ako naghihindi, sabi ng Lord, huwag ka nang paulit. So in-embrace ko. I did embrace. Ano po? I did embrace the new season of my life. Ano po? So binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord. Tayo po ngayon ay mid-level na po dito sa bansang Taiwan. At tayo po, kumbaga, ongoing yung contract natin Kung gusto ko lang magsawa, kaya lang hindi po pwede, sabi ng Lord Yun yung in-embrace ko po yung season ng buhay ko. Alam niyo po, doon po nagkaroon ng restoration yung soul ko. Kasi sabi nga po sa Psalm 23 verse 3, sabi niya po doon, He refreshes my soul, He guides me along the right path for His name's sake. Ano po, ibig sabihin po kasi niyan, redirection. May mga bagay po sa buhay po natin na nagsimula na po ang Diyos. Tama po ba? May mga bagay na po sa buhay po natin, there's a season in your life na nararanasan mo ngayon. Sabi mo sa Lord, gusto ko lang naman makaipon. And then binigyan ka ng overtime ng Lord. Na-appreciate mo ba? O sinasabi mo lang na, Lord, pagod na ako You did pray for it. Tapos sabi mo, pagod ka. Ngayon sabi mo, Lord, pagod ako. Hindi ka binigyan ng overtime. Sagot mo na naman, Lord, wala kang overtime. Gulo mo, anak. Ano ba kasi talagang gusto mo? It's the point.
you really want? Ano po? Kasi ang Lord sumasagot sa lahat ng panalangin po natin eh. Amen po ba? Kaya lang kasi tayo, makulit tayo. So ngayon, ang kailangan po natin, you have to embrace everything. Diba? Sabi mo nga, Lord, iniwan ko na yung dati. Wapo naman yun. Kaya lang yun ngayon, hindi ko alam. Embrace mo na lang. Pinag-pray mo yan eh. Magkaroon ka ng beloved. Tama po ba? So you have to embrace everything. Ano po? You have to embrace kung ano yung binibigay sa'yo ng Lord. Sabi ng mga girls, puro kami, girls ako eh. Sabi ng boys, ba, nililigaw sila. Iniwan ko na yung dati ko. Kailangan ko ng mas maganda. Kailang na-in-love ka sa hindi. Sorry ka. Hindi, joke lang. Ano po? Kung ang Diyos kasi ang magbibigay sa atin ng partner po natin, pag mahal mo, walang kondisyon. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan ko na ang aking Panginoon. Namin yung mag-init. Makakapagigyan nyo by next year. Magkaroon ng beloved. Ano po? But the point is, ano po? You have to embrace everything. Ano man po yung nasdyan na sinimulan sa iyo ng ating pong Panginoon, hawakan mo na yan, yakapin mo na yan. Kasi at the very end, wala po tayong magagawa kung hindi tanggapin kung ano po ang planuhin ng Diyos. At kapag tinanggap po natin yan, niyakap po natin yan, God will restore our joy and God will restore our strength. Amen? Amen. So ayun po no. At ito po yung lagi po natin tatandaan mga kapatid. Kasi minsan, or this year, sabi natin, Lord, ang dami kong pinanalangin by this year, 2025. Pero bakit parang walang nangyari? Pero bakit parang walang nasagot? Lord, natutulog ka ba? Antayo ni Gary. Hindi ko pwedeng kantahin. Ano po? Maaaring yun yung thoughts natin. Ano po? Pero ito po yung tatandaan po natin. Ano po? God's silence is not always His absence. God's silence isn't always His absent, but He's often working behind the scene. Ano po? Yun po yung tatandaan po natin. God is higher than, His thoughts is higher than our thoughts. His ways is higher than our ways. Tatandaan po natin yan. May plano po tayo, pero iba pa ang plano ng Diyos. Sa tingin mo, hindi kumikilos ang Diyos? No. He is working behind the scene. Kaya nga po, nagkakaroon po tayo ng sinasabi niya dito na new king. Ano po? At sabi nga po sa Lamentations 3, verse 22 to 23, Lamentations 3, 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. And then 23, they are new every morning, great is your faithfulness. Amen? So yun po yung una. Ano po? And then pangalawa, ano po na kailangan po natin gawin is to appreciate small beginnings. Ano po? Appreciate small beginnings. Sabi nga po doon sa ating text verse kanina, balik po natin sa ating text verse, Isaiah 43:19. Sabi niya dito, now it springs up. Do you not perceive it? Sabi niya dito, now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon? Hindi mo pa ba nararamdaman yung ginagawa sa iyo ng ating Diyos? Ano po? Alam niyo po yung sinasabi niya dito, now it spring up, do you not perceive it? It is our faith. Ano po? It is our faith. Marami po tayong panalangin. Sabi natin, Lord, kailangan ko po kasi ng finances. Kailangan ko po ng provision mo. Ngayon yung sinagot sa iyo ng Lord, o sige na, bigyan kita ng overtime. Huwag ka nang magreklamo. Tama po ba? Huwag mong sabihin, ba naman yan, 6 days akong papasok, ba naman yan, continue yung aking trabaho. Yan yung prayer mo eh. Di po ba? Kami na ini-embrace natin. Ngayon you have to appreciate it. Kailangan i-accept po natin how we can embrace it. Kailangan i-appreciate din po natin yung mga bagay na iyon. Hindi po dapat tayo nagreklamo. Parang sa business. Ganito po kasi sa business. Kapag gusto mo mag-put up ng business, hindi mo pwedeng ibigay ang lahat or i-invest lahat. Kailangan unti-unti. Tama po? Kasi doon sa paunti-unti na yon, doon mo makikita na ikaw ay kumikita. Tama? Kaysa naman ibinuhos mo ang lahat. Pagkabuhos mo ng lahat, bigla pa lang hindi. Kaya nga you have to
move sa buhay po natin, mga kapatid. Ano po, sabi niya, now is spring up. Do you not perceive it? Madalas po kasi mga kapatid, hindi po natin nakikita kasi kulang po tayo sa ating pong pananampalataya. Tama po? Madalas hindi po natin nakikita na ito na pala yung pagpapala ng Diyos sa atin, pero nagre-reklamo pa rin po tayo. Diba? Sabi nga natin, Lord, gusto ko lang naman ng pamilya na iintindi sa akin. Ngayon, ibinigay sa iyo ng Diyos. Sabi ko, Lord, yung dito. Reklamo ka pa eh. Diba? Ang dami po kasi natin hinaing sa buhay. Pero sabi niya dito, kailangan ina-appreciate po natin, kailangan yung mga simpleng pagbabago po sa buhay po natin, we have to appreciate it. Ano po? Sabi nga po natin, dami natin plano sa buhay, tama po ba? Ang minsan iniisip ko na din, sabi ko sa Lord, Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? Ayun yung tanong ko nung pumasok ang taon 2025. Lord, ano bang plano mo? Bakit tayo mo kung alisin ng bansang Taiwan? Diba? Beside from serving the Lord, beside yung pagtayo dito, ano pa ba yung plano mo sa buhay ko? Or kayo, maaari ang tanongin niyo sa buhay ninyo, Lord, ano ba talagang purpose ko? Lord, ano ba talagang plano mo sa buhay ko? Tama po ba? Maaari yun yung iniisip natin eh. Pero alam nyo, nung sinagot ako ng Lord, sabi niya gano'n sa akin, ano bang gusto mo? Yun yung sinabi ng Lord sa akin. Ano ba kasing gusto mo? Kasi mga kapatid, kung ano yung nais po natin, yun po pala doon magsisimula ang Diyos. Kaya po pala siya nagtatanong, what do you want me to do for you? Kasi kailangan magsimula po sa atin a firm decision na kailangan ito yung mangyari sa akin, na kailangan ito yung mabili ko for the year 2026, na kailangan ito magiging maayos yung buhay ko. Ganun po pala ang Diyos. Hindi po siya yan biglang, Lord, di ba may plano ka? O may plano ang Diyos. It's your reality. Kailan dahil hindi mo alam, hindi mo ma-appreciate kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Tama po ba? Ngayon, for you to know what's the plan of God for you, ano bang plano mo? At dyan magsisimula po ang ating pong Panginoon. Ano ba ang pinangahawakan mong pangako ng Diyos? Sabi mo, Lord, kailangan mong yumaman. Yes, magyayamanin ka ng Lord. Lord, kailangan mo ng magbilamit. Yes, ibibigay sa iyo yan ng Lord kasi hindi ka talaga dinisign para maging mag-isa. Amen? Oh, gusto mo talaga magkaroon ng bahay at lupa, ibibigay yan sa iyo ng Lord. Kasi kahit kailan, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ano man ang pangangailangan mo, ano man ang ninanais mo, yan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Depende sa pananampalataya na mayroon ka. Dahil sabi nga po ng Diyos, if you believe, you will receive. Amen? Ano po? Sino po yung kailangan po natin gawin? You have to appreciate every little thing sa buhay po natin. Ito lang yung pera natin ngayon. Wala tayong overtime. Kukunti yung sahod natin. So, okay, matuto po tayo magtipid. Ano po yung kasabihan natin ng mga bata tayo? Yung kumot? Sino nakakaalala na? Pag maiksi lang yung kumot. Pag maiksi ang kumot, matutong kumaluktot. Ngayon, babaluktot ka talaga kasi malamig. Hindi, pero reality po yun. Ano po, kailangan sa buhay po natin na-appreciate po natin kung ano yung meron po sa atin. Alam niyo po, minsan, ganito yan. Alam po yung 2025, kulang na kulang ka eh. Hirap na hirap ka. As in, talagang wala. Natuto kang tipirin. May pera pa pala ako dito. Kasi si ate hindi niya na. You can have this. This is for you. Now this is for you. Diba? Sa atin kasi, nung tayo, diba sabi nga kulang. Bibigay ko na lang mamaya. Sa atin kasi, 2025, talagang kulang. As in, saktuhan ng pera. Tama po, pampadala sa bahay, pang-budget sa sarili, may anak ka, may magulang ka, or hindi ko pa alam, may mga pinapaaral tayo po. Saktuhan. Talagang literal na saktuhan. For the year 2025, yun yung nangyari sa'yo. As in, sakto. Hindi ka nagkulang kasi hindi nagkukulang ang Diyos. Ano po? Saktong-sakto. Ngayon, or sabihin na lang natin for the year 2024 yun. Yun, for the year 2025, biglang buhos ang pagpapalat ng Diyos na hindi mo kailangan magtipid. Alam mo kung bakit 2024, ganun yung nangyari sa'yo? Kasi gusto ng Diyos, ma-appreciate mo yung bawat sinti mo na pinaghirapan mo. Hindi ka magwaldas ng mga bagay o ng pera na pinaghirapan.
Basta reality mo. May tinuturo po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya kailangan po natin ma-appreciate yun. Ano po, when the year 2024, puro masakit. Pag the year 2025, parang kami na hindi gumala. Natuto ka ngayon para alagaan ang sarili. May itinuturo po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga po sa atin ng ating Panginoon, oo, totoo, ang dami mong plano. Pero sabi nga, in God's perfect time, ibibigay sa iyo yan isa-isa ng Diyos. Ano po? At sabi nga po, sa Proverbs 19 verse 21, Proverbs 19:21, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ano po, yung sinasabi niya dito, it is the Lord's purpose, but that prevails. Kasi gusto niya yung bawat nangyayari po sa buhay po natin, it is for the glory of our God. Amen? Amen. Ang sabi nga po sa Isaiah 55, verse 10 to 11, so gusto ko pong maintindihan niyo ito, maunawaan. Ano po, kasi ito'y salita ng Diyos. Ano po, basahin po muna natin yung 10. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Or ibig sabihin po kasi niyan, hindi po ba yung tubig ulan at saka yung snow. So hindi tayo ini-snow dito, pero pwede tayo pumunta ng snow mountain. For example lang, yung ulan at saka yung snow, hindi po yan bumabalik sa langit. Bagkos dinidiligan niya ang lupa. Pag nadiligan niya ang lupa, yung mga buto na nakakalat, gawa ko ng mga ibon, tutubo. Tama po ba? Sa mga farmers, sino pong farmer sa atin dito? Amen? Ako po yung farmer. Ang aking family ay we own a farm. Ano po? Hinihintay po namin tag-ulan para hindi po namin kailangan gumamit ng water pump. Ngayon, kapag umulan, masaya kami kasi yung mga itinanim, tutubo in a natural way. Tama po ba? Ngayon, sabi niya dito, without watering the earth, do not return it without watering the earth and making it bud and flourish. So, ibig sabihin po kasi, yung tubig ulan, ang purpose po talaga niyan, tubig ulan at yung snow, ang purpose po niyan, diligan ang mundo para magsimula ng bagong buhay. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yon? May purpose yung tubig ulan. May purpose yung snow. It is to create a new life. Amen? Ngayon, pagdating sa 11, sabi niya po dito, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose which I sent. Ibig sabihin po niyan, nung nangako ang Diyos sa iyo sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and give you hope in the future. Nung nangako po siya sa akin po, ito po ay, sabi ng Lord, hindi yan babalik sa akin ng empty-handed. Amen? Kasi sabi ng Lord, for His name's sake, hindi ko hahayaan na mawalan ka, hindi ko hahayaan na mapahamak ka, hindi ko hahayaan na magapi ka, at hindi ko hahayaan na ikaw ay matalo lamang ng kaaway. Amen po ba? Amen. Ano po? Sabi nga po, ang lahat po ng pangako ng ating pong Panginoon ay tutuparin niya. Kailangan lamang po natin i-appreciate yung bawat nangyayari po sa buhay po natin. Amen po? Amen. So, pang last, ito na yung last. Sabi niya po dito, God will make a way. God will make a way. Ano po? So, hindi ako kakanta, pero sabi nga po sa Isaiah 43 verse 19, sabi niya dito, I am making a way in the wilderness and the streams and the wasteland. Or ibig sabihin po kasi niyan, yung wilderness and wasteland na mayroon po tayo, ito po yung paghihirap po natin. Ito po yung wala-wala po tayo. Ito po yung hirap na hirap po tayo. Ito po yung hindi natin maintindihan yung lungkot at hirap na pinagdadaanan po natin. Pero sabi nga po ng Lord, di ba? I am making a way in the wilderness and the streams and the wasteland. Ibig sabihin, gumagawa ng kaparaanan ng Diyos para maging maayos ang buhay mo, para maging masaya ka ulit, para maibigay sa'yo kung ano man ang ninanais mo. Ano po, lagi po natin tatandaan that nothing is impossible to our God. All things is possible to our God. Amen po ba? Amen. Ano po? So yun po yung kailangan po natin maunawaan. Lahat po ng nangyayari po sa atin ay naaayon po yan sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ngayon po sa tingin po natin, wala nang pag-asa. Ate,
Hindi po tayo mahirap. Kasi yung tatay natin nagmamayari ng buong langit at lupa, paano ka naging mahirap? Amen? Ano po? Iniisip natin, ate, wala na talagang pag-asa. No. There's always hope pagdating po sa ating pong Panginoon. Ano po, lagi po yung naandiyan na hindi po tayo. Ano po, lagi niyo po tatandaan na kahit kailan hindi po tayo pababayaan ng Diyos at ibibigay niya sa iyo kung ano man ang ninanais mo. At sabi nga po sa Psalm 37 verse 19, ito po panghawakan niyo ito bilang isang anak ng Diyos. In times of disaster, they will not wither, and days of famine, they will enjoy plenty. Ano po, sa panahon daw po, nahirap po tayo. Hindi po tayo mapapahiya. Kasi sa panahon ng taghirap, tayo bilang isang Kristiyano, ay magsabi nga dito, they will enjoy plenty. Sino po sa atin dito yung company po natin? Halos wala ng overtime. Amen? Pero yung iba po sa atin, halos overtime pa. Tama po ba? Then the favor of the Lord is in you. Or maaaring yung company mo naman, halos wala nang pahinga. Pero ikaw, puro ka pahinga. Pagpapala pa rin po iyon. Kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay napapagod. Tama po? Kaya sabi po ng ating pong Panginoon, imagine ninyo sa nangyayari po sa bansang Pilipinas. Diba halos walang-wala na? Ang nangyayari sa bansang Pilipinas, halos kulang na, ang dami nang nakawalang nangyayari. Tama po ba? Pero kamusta po yung pamilya po natin? Nakakabili pa rin po ng karne, tama po ba? Ang hirap na bumili ng karne ngayon kasi mahal na. Yung mami ko reklamo sa akin. Re-reklamo na ako kasi nangihingi lang naman ng pang-TV. Ano po? Reality yun. Ano po? Kasi tayo, nagpo-provide po sa atin ng Diyos. Ang nagpo-provide po sa atin, ano po, nasa langit. Kaya kahit kailan, hindi po tayo nagkukulang at kahit kailan, ano po, kahit yung pamilya po natin, doon yung pagpapala. At sabi nga po sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Ano po, wala pong kulang sa atin. As a matter of paano po natin hahawakan yung mayroon po sa atin. Wala pong kulang sa atin. And it's a matter of the mindset. Paano po natin aayusin yung kung ano po yung mayroon sa atin. Kasi pinagkakalo po sa atin ng lahat, ano po, ibinibigay po sa atin ng ating po Panginoon lahat. At sabi nga po sa Habakkuk 1 verse 5, Habakkuk 1 verse 5, look at the nations and watch and be utterly amazed, for I am going to do something in your days that you would not believe, even you were told. Ano po? Napakagandang sinabi po ito ng ating pong Panginoon. For I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. Ito po kasi yung sinasabi diyan sa 1 Corinthians 2 verse 9, nasabi niya nga po dito, 1 Corinthians 2 verse 9, however as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. So, ibig sabihin, hindi pa po nakita ng ating mga mata, hindi pa po narinig ng ating mga tenga, hindi pa sumagi sa isipan ng kahit sino man ang mga pagpapalang inihanda sa atin ng ating Diyos. Sa lahat po nagmamahal sa Kanya. Do you love God? Yes. So, ibig sabihin, bumubuhos na pagpapala ang ipagkakaloob niya sa inyo. Amen po? Amen. Ano po? At sa akin po pagtatapos, ano po, sabi nga po sa Ephesians 3 verse 20, Ephesians 3 verse 20, sabi niya po dito, Ephesians 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Or ibig sabihin mga kapatid, yung taong 2026 sa pagpasok po ng bagong taon, sabi niya doon dito, now to Him who is able, ano po, siya na magbibigay po sa atin ng nag-uumapaw na pagpapala, higit pa sa inaasahan po natin, beyond everything sa inaakala po natin, according to His power, ano po, ibubuhos ng Diyos. Ang kailangan lamang po natin, ano po, you have to embrace, you have to accept
Ano po, at lagi po natin tatandaan that God will make a way for us. Amen? Amen. At sabi nga po sa Philippians 1 verse 6, Philippians 1 verse 6, sabi niya po dito, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ano po ba ang nasimulan ng Diyos ngayong 2025? Maaaring nakapagsimula ka na ng bahay? Maaaring nakapagsimula ka ng mag-ipon? Oo, 50 empty lang yan. Oo, 100 empty lang yan. Yung sinasabi natin kanina, you have to appreciate it. Kasi hindi ko lahat ay kaya kong magtabi kahit pa 1 empty. Reality of life po yan. Ano po, hindi ko lahat kaya kong mag-ipon dahil sa sitwasyon na meron po tayo. Pero sabi nga po ng ating po Panginoon, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Nagsimula ka nang pumunta ng doktor kasi gusto mong bumalik, pagkagawin ka ng Diyos. Maaari sa year 2026 will be your breakthrough. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. At sabi nga po dito sa Philippians 4 verse 8, ito po, kailangan mag-manifest po ito sa atin. Philippians 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Think about such thing. Or ibig sabihin po kasi kung ano po yung makakabuti, kung ano po yung pinakamainam, ano po, sabihin, whatever is true. Ano ba yung tama? Ano ba yung tunay? Ano po ba yung pinakamainam para po sa ating Panginoon? Kasi kung ano po yung para sa Diyos, iba po, mas maganda pa po yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Yun daw po yung isipin mo natin. Kasi kapag yun ang inisip natin, yun yung magmamanifest sa buhay mo natin. Amen? E po sa gabing ito mga kapatid, today is the last Sunday of the year. Ano po? And I want you to come in front. Lahat. Lahat. Kasi I want you to anoint with oil. Kasi sabi nga po sa Psalm 23 verse 5, pwede po paka-flash natin sa liyan. Psalm 23 verse 5, sabi niya dito, you anoint my head with oil, my cup overflows. Gusto po ba natin ng pagpapala? Amen. Gusto po ba natin ng pagbabago sa buhay po natin? Gusto po ba natin mag-provide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin? Then I want you to come in front. Mamaya po. Pumunta po tayo dito. Yung pagpunta po natin sa harapan, hindi po ito yung normal na kailangan natin pumunta kasi ganito, ganito, ganyan. But it is just the same. Pero ngayong araw po na ito, or ngayong gabi po na ito, ano po, gusto po namin na ipag-pray po kayo. All the leaders, all the elders of this church, ano po, may pag-pray kayo, may anoint po kayo. Kasi sabi nga po doon, so that your cup will overflow. Amen po ba? So bago po ang lahat, bago po tayo manalangin, bago po tayo ma-anoint ng oil, bago po natin matanggap ang lahat ng pagpapala, you have, kailangan dito sa puso. You have this na yung puso mo ma-accept mo ang word. Yung puso mo, kailangan nandito yung faith mo. Hindi po pwedeng magpa-pray kami, pero yung ikaw, dahil, sinabi kasi ni ate sabi nga po doon kanina, you have to believe for you to receive. And kung magpa-pray po kami, at hindi nyo naman po ni-level up yung faith po natin, it will be wasted. Magpe-pray po kami, mananalangin po kami, but it is up to you kung paano po ninyo tatanggapin yung ninanais po ng Diyos sa buhay po natin. So everyone, this is for everyone, ano po. So kailangan lang po natin mamaya is pananampalataya po sa ating po Panginoon. Pero bago ang lahat ng yon, aawit po tayo. Yung awitin na ito, I speak Jesus. Why I speak Jesus? Kasi napakadaming pwede. Kaya gawa ng New Year ngayon. But why I speak Jesus? That is simply because when you have Jesus in your life, you have everything. No question. Wala nang kahit anong explanation yan. Sa Diyos lamang po, ang aming pong Panginoong Jesus lamang po, kailangan po natin. Ano po? Ang
will speak Jesus. Ano po? Yung awaken na ito, it includes everything. Rebuking sickness and diseases, you want breakthrough, you want answer prayer. Ano po? It includes everything. Hindi okay yung mind natin kasi dumadaan tayo sa depression. Ano po? But if we speak the name of Jesus, God will move in our life. Amen po ba? Maaari po ba natin ipikit yung ating mga mata? As tayo po ay sandaling manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Dakila namin Diyos sa mga banal. Panginoon, nakikita mo po ang bawat sitwasyon ng iyong mga anak. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan nila. At nakikita mo nga po, Panginoon, yung kanila pong mga pinagdadaanan. Now, God, oh Holy Spirit, come. Dwell in the midst of your people, O Lord. And Lord, alam po namin nakagawa po kami ng aming po mga pagkakasala. Lord, sa mga oras na ito, patuloy po kami humihingi ng kapatawaran. Mga kapatid, can we ask for forgiveness to the Lord? Kasi lagi po natin tatandaan na kapag tayo po, may dala-dala po tayong mga kasalanan, hindi po makakakilos ang Diyos sa buhay po natin eh. It will hinder all the blessings in our life. Mga kapatid, just surrender it to God. Just right this moment, just right this night. Surrender po natin sa Diyos. Humingi po tayo ng kapatawaran. Hindi na po natin kailangan pang rumason sa ating Diyos. Lord, kasi ganito. Lord, kasi ganyan. No! It is the matter of the heart. It's the matter of the heart. Paano po tayo hihingi ng kapatawaran sa Diyos? Now, kapatid, kung gusto mo ng mga pagpapalo na walang sukat kalagyan, humingi ho tayo ng kapatawaran sa Diyos. May pagkukulang ho tayo, sabihin ho natin sa atin po, Panginoon. Ano man ho yung nagawa ho natin, sabihin lang ho natin sa atin po, Panginoon. Sabi nga po, kung tayo po ay tapat, nahihingi ng kapatawaran, siya po ay tapat para ipagkaloob. Yung bawat kapatawaran sa buhay po natin, bawat kalinisan ng buhay na ito. Kausapin po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang pagsusumamo ng iyong mga lingkod. Lord, hear them. Hear the plea of your people, Lord God. Hayaan mo nga po, Panginoon, na malinis po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng iyong banal at makapangyarihang dugo ng sa ganun, Lord God. Maging karapat dapat po ang bawat isa sa amin upang makaabot sa iyong kamatayan, Lord. As you said, Lord, hindi po kami karapat dapat at kahit minsan hindi po kami nakaabot sa iyong kamatayan. Ngunit, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pong Panginoong Jesus, we are righteous in front of our God. Lord, salamat po ng maraming sa mga oras na ito, Lord God. Patuloy mo nga po kami samahan. Patuloy mo nga po kami, Panginoon, katagpuin. Na naman, Panginoon, ng aming pong mga ninanais sa ngayong gabi, katagpuin mo nga po ang bawat isa ng naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Now, mga kapatid, speak the name of Jesus. Open your mouth, sing this song. Sabayan po natin ang ating po mga awit. Sabayan po natin itong song na to. Once again. Sabihin po natin, I just want to speak the name of Jesus. Lift up your hands, mga kapatid. Lift up
name is healing. Your name is breakthrough. Your name is power. Now, come in front, mga kapatid. Come in front. Huwag mo tayong mahihiya sa Diyos. Come in front. Gusto mo ng pagpapala? Come in front. We will pray for you. Gusto mo natin magpababago sa buhay mo natin? Come in front. We will pray for you. Huwag mo tayong mahihiya. Sige ho. Pumunta mo tayo dito sa harapan. Just come in front. Everyone. Just come in front. Wala akong manghuhusga sa inyo mga kapatid. Wala akong manghuhusga sa buhay mo ng bawat isa. Dahil ang nais mo namin ngayong gabi ay kung paano mo pinagpapala yung mga nakikita nyo hong kapatid dito sa harapan. Kung paano nyo hong nakikita yung bawat kapatiran. Ay ganun din ho yung magmanifest sa buhay mo dito. May I call the COL, the anointing of oil. Sige po, dito tayo sa harapan. Sa mga oras na ito, bago po tayo mananalangin, bago po tayo dumako sa presensya po ng ating pong Panginoon, sabayan niyo lamang po muna ako sa isang panalangin. So sabi nga po natin kanina, sa prayer po natin, when we speak the name of Jesus, it influences everything. Diyan ang pagpapala, diyan ang kagalingan. It's the power of the Lord. The Lord is the power of the Lord. Now, lalo na po sa ating mga first timer. Sabayan niyo po ako sa isang panalangin as we accept our Lord and Jesus Christ. Ano po, sabihin po natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Sa iyong pagmamahal. At sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako po'y lumalapit. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Pagkukulang at mga bagay na aking nagawa na hindi nakapagbigay lugod sa iyong dakilang pangalan. Patawarin mo ako at linisin ng iyong banal na dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, tinatanggap kitang tunay bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka sa aking puso. Maghari ka sa aking isipan. At hawakan mo ang aking buhay. At patuloy na ako'y mananatili sa mayaman mong presensya. Maraming salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Ako na lang po ang mananalangin. Yes, Lord, hallelujah. Nakikita mo nga po, Panginoon, ang iyong mga lingkod sa mga oras na ito. Nakikita mo nga po, O Diyos, ang kanilang puso na sa paglapis sa iyo, O Lord God, they surrender everything, O Lord God. Lord, kaya po sa mga oras nito, patuloy ko pong panalangin. Natagpuin mo nga po ang panalangin ng bawat isa. Ibuhos sa mga pagpapala na walang sukat kalagyan. At andun nga po, Panginoon, maibigay ang pinakamainam para sa iyong mga anak. Salamat na po, Panginoon. At hayaan mo nga po, Panginoon, ikaw po patuloy na maitaas. Sige po, can we pray for them? Can we pray for them? Bawat isa po sa atin, pray for them. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name
Wala hong lalampasan kahit isa ang ating pong Panginoon. No comment front. Lahat ng workers, lahat ng workers. Comment front. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the anointing. Receive the Holy Spirit. Receive your breakthrough. Receive. Open your mouth, open your mouth, open your mouth, open your mouth. Open your mouth. Sister Jen, open your mouth and continue to worship and receive the anointing, receive the Holy Spirit, receive your grace, receive your blessing. Receive.